Nagbabala ang gobyernong mas malaki ang mawawalang pera ng bansa kung sususpindihin ang excise tax ng gasolina at diesel. May report mula Malacanang ang aming lead news correspondent na si Tristan Nodalo. So Tristan, pakipaliwanag kung bakit tinanggihan ang pagsuspinde ng buwis ng diesel at gas. Mensyu sa halip na bawasan o suspindihin ang excise tax sa gas at diesel, mas pinili ng Marcos administration na gamitin lamang ang emergency powers ni Pangulong Bongbong Marcos sa LPG at kerosene at pumunta na lang o gumamit ng mga targeted subsidies o ayuda. Kasunod ito sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na sinasabing walang meaningful relief o mararamdamang epekto ang pagsuspinde sa excise tax sa gas at diesel. Sa pagtataya kasi ng gobyerno, nasa hanggang 3 to 6 pesos sa diesel at gas ang mababawas sa ilalim ng tax suspension. Mas maliit daw ito kung ikukumpara sa alok ng gobyerno na 10 pesos kada litro na diskwento sa produktong petrolyo para sa pinakaapektadong sektor ng transportasyon. Ayon sa grupong Bayan, bawat sentimo na mababawas sa presyo ng produktong petrolyo ay may epekto sa pinagdaraan ng hirap ng publiko. Giit naman ng think tank na Ibon Foundation, hindi katanggap-tanggap ang depensa ng gobyerno na mga mayayaman lang ang maapektuhan dahil ang diesel at gas ay ginagamit for commercial use na may epekto sa presyo ng pagkain, pamasahe ng publiko at hindi lamang ng mga mayayaman na may mga sasakyan. Nasa 73% din ang konsumo ng bansa sa diesel at gas habang 13% naman sa LPG at kerosene. So, ang 10 pesos, actually, hindi yan hiningi ng mga kababayan natin or hindi rin hiningi ng mga drivers, but this is even more than what an excise tax exemption can offer. But this is a response that has been approved also by Uplift, kasi ito talaga yung pinaka naiipit sa lahat. Yun yung transport, yung mga drivers natin, kasi drive sila, hindi sila makasingil ng mas mahal, pero mas mahal na yung binabayaran nila sa fuel. Ngayon, ang sinasabi po natin, kuwari, tanggalin po natin yung excise, kuwari sa diesel. Karamihan po ng nagbabayad ng excise based on consumption, pinakamaraming nagkukonsume nito at hence pinakamalaking nagbabayad ng tax nito ay yung pinakamayaman. So kung tanggalin natin to, we had 50 billion pesos. So meron tayong 50 billion na hindi maibibigay na tulong sa mga vulnerable at middle income classes. Pero magkano nga ba ang mawawala kung ipapatupad ang singil o excise tax sa pangkalahatan na produktong petrolyo? Ayon sa Finance Department, kung titignan natin ang datos ng 3 buwan, nasa 4.1 billion pesos ang mawawala sa gobyerno kung aalisin lamang ang excise tax sa LPG at kerosene, habang nasa 43.6 billion pesos naman ang mawawala kung ipatutupad ang excise tax suspension sa lahat ng mga produktong petrolyo, kabilang na ang diesel, gas, LPG at kerosene. Pero kung may karagdagang kita naman ang gobyerno dahil sa value-added tax o VAT dahil nga sa nangyaring krisis sa Middle East, bakit hindi ito gamitin ng gobyerno para ma-offset ang posibleng mawalang kita? Sagot ng DOF, nasa 13 billion pesos ang additional VAT collection dahil sa krisis. Revenue loss ng nasa 30 billion pesos ang maaaring kahantungan ng ganitong panukala. Maaari rin daw umabot sa hanggang 120 billion pesos ang mawawala sa gobyerno sa oras na tuluyang alisin ang VAT mula ngayong buwan hanggang Disyembre. Tulad nga po ng sinabi namin, ang direction po ngayon is targeted subsidies. So gusto po namin unahin munang tulungan yung mga nangangailangan po talaga. At tulad nga po ng sinabi ko kanina, for example nga po yung diesel, based sa FIES data, 85% of the consumption of diesel is coming from the 3 richest decile. Sa bawat kada litro ng krudo ay may dalawang uri ng buwis na binabayaran ang mga Pilipino. Ang excise tax na fixed sa kada litro at ang 12% VAT naman para sa kabuuang presyo. Sa issue ng VAT suspension, ayon sa Malacanang, wala pa raw ito sa kapangyarihan ng Pangulo sa ilalim ng Emergency Powers Law. Habang buwan-buwan naman daw ang gagawing pagre-review ng Uplift Committee at ng Economic Team ng Pangulo para sa mga ayuda at tax suspension proposals. Balik sa iyo, Mensyu.
So Tristan, kung walang aasahang tax suspension sa diesel at gas, paano naman ang middle class? Mention natanong nga rin kanina sila Energy Secretary Sharon Garin, Transportation Secretary Giovanni Lopez at ang Finance Department pagdating sa may mga naiisip ba ang gobyerno pagdating sa mga proyekto o programa para sa middle class. Sabi nila batid daw ni Pangulong Marcos at ng Uplift Committee ang pinagdaraan ng hirap ng mga working at middle class. At sa ngayon daw na pag-uusapan na ang ilan sa mga panukala o posibleng programa para sa middle class, kabilang na ang posibleng pagsama sa fuel discount. Pero sa ngayon, ayaw pa daw nilang pangunahan ang Pangulo sa kanyang mga ia-anunsyong programa para sa mga apektado nating kababayan. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat Tristan Nodalo, nag-uulat mula Malacanang.